Nako, ang balita pong ito ay ito na po ba ang simula ng World War III? Kasi po ang China po ngayon ay nakapalibot po ngayon diyan sa Taiwan. Wala po itong balitang to sa GMA Integrated News. Ang title po nito, dalawang araw na war games isinagawa ng China sa palibot ng Taiwan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. 3 araw matapos manumpa sa pwesto ang bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Nagdaos ng 2 araw na war games ang China sa Taiwan Strait at sa paligid ng Taiwan. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Eastern Theater Command, bukod sa ensayo kung paano paliligiran ng barko at eroplano ang Taiwan, parusa raw ito sa anilay separatist acts ng Taiwan at babala rin sa mga mangkukudyok na tagalabas. Itinuturing ng China na teritoryo nito ang Taiwan na hindi naman kinikilala ng Taiwan. Grabe, no, talagang inaangkin talaga ng China na teritoryo niya ang Taiwan. Siyempre hindi naman papayag ng mga Taiwanese, no. Kasi po para po sa kanila hiwalay po sila, no, maghihiwalay po silang bansa po talaga. At ayun na nga po, no, nagre-reenact, no, kumbaga nagte-training po diyan ang China para gerahin ng ano, no, ang Taiwan, at nire-reenact po talaga nila, no, na kung paano nila lulusubin yung Taiwan, no. Diretso natin to. Nauna nang binatikos ng China ang inauguration speech ni Lai kung saan hinimok niya ang China na itigil ang pambabanda dito. Ang state broadcaster ng China naglabas ng simulation kung paano paliligiran ng mga barko ang isla Grabe. at patatamaan ng mga missile. Sa gitna ng military Grabe, no, naglabas po ng simulation ng China, no. Talagang ano, threat po talaga to, no, itong ginagawa nila to sa Taiwan, kasi meron talagang simulation, no, kung paano nila titirahin ng missile yung Taiwan. Grabe, ito na po ba talaga ang simula ng ano, gera sa dagat, yung sinasabi nga nilang gera po sa dagat, no, na iba na nga po raw ngayon na magiging World War III. Marami po nagsasabi na sa dagat na raw po magkakaroon talaga ng gera. Pero papalag po kaya talaga rito ang Taiwan, kasi po talaga pong ano kumbaga ano ang ano dito ang China, talagang pinoprovoke talaga nila, no, at talagang binabantaan na talaga nila ang China. Meron pang simulation na nangyayari rito. mga barko ang isla at patatamaan ng mga missile. Sa gitna ng military drills ng China, nagpalipad din ang Taiwan ng mga fighter jets, nag-deploy ng mobile air defense system at surveillance drone. Grabe, no, palag-palag ang Taiwan, palakpakan natin yan, no. Grabe. Hindi talaga nila masindak ang Taiwan talaga, no. Isipin niyo po, no, ulitin ko po, no, malaki pa po ang ating Luzon, no, ang ating Luzon sa bansang Taiwan. Isipin niyo 'yon, no. Pero palag-palag po talaga ang Taiwan dito po sa ano, sa China, no. Hindi po talaga nila basta-basta masakop tong China, itong Taiwan, no. Kasi po talaga pong may paninindigan po talaga ang Taiwan. Pero po ngayon, no, nakikita naman po talaga natin dito, no, na talagang nagbabanta na po talaga sila dito po sa Taiwan. Kumbaga may simulation na sila kung paano nila aatakihin ng Taiwan. Pero po, ang Taiwan po talaga ay talagang hindi po nagpapatinag dito. Nag-deploy rin po sila ng kanilang mga fighter jet, no. Radyohan din ng Taiwan Coast Guard ang barko ng China na napalapit sa kanilang border. Ayon sa isang senior security official ng Taiwan, nagsagawa ng mock attack sa mga Chinese bomber sa mga barko sa silangang bahagi ng Bashi Channel na naghihiwalay sa Taiwan at Pilipinas. Grabe, ang Taiwan talaga, nakakabilib po. Yung gobyerno rin talaga rin nila, no. Talaga pong winawarningan din nila ang China pag pumapasok sa border nila. At noon pa po yan, tinataboy po talaga nila. Winawater cannon din po talaga nila yan, yung China dyan. Kaya po talaga, hindi po talaga sa laki ng bansa rin yan talaga, no? Nasa kapasidad po talaga ng bansa yan. Isipin niyo po kasi, no, malaki pa po ang Luzon natin, pero hindi po talaga mapasok-pasok o masakop-sakop talaga ng China basta-basta yung Taiwan. Kasi alam po talaga nila na yung Taiwan po talaga rin ay papalag po talaga. Kudos po, no? Grabe. Nakakabilib po itong ano, no, itong bansang Taiwan, no. We do not want to speculate, but we are also on our end monitoring the situation. So anything that transpires around us should be watched keenly and observed, because it may or may not have an effect on us. Tama, kasi kung magkakaroon po talaga ng gera po between Taiwan and China, malapit lang po tayo sa Taiwan, di ba? Pwede po tayong madamay diyan talaga. Kaya kailangan po talaga
nakaabang o nakabantay po talaga ang ating mga PCG diyan o ating mga nasa militar po natin para po alam po natin ang gagawin pag po nangyari na po yan. Kasi po alam naman na po natin na meron din talaga tayong hidwaan between China. Batay naman sa satellite image na ipinost ng security expert na si Ray Powell, dalawang barko ng China naman ang nabataan sa kanluran ng Panatag Shoal o Baho de Masinloc na bahagi pa rin ng ating exclusive economic zone. Ang isa ay ang Coast Guard Vessel 5901 na isa sa pinakamalaki nilang barko. Ang isa pa ay ang Coast Guard Vessel 5203 na dati nang nakabangga sa isa sa mga resupply boats sa Ayungin noong Oktubre 2023. Talagang talagang nagpapakita po pakitang gilas po talaga ang China po diyan sa West Philippines, no. Kumbaga nagpe-flex po sila ng muscle nila talaga dito na eto yung malalaki naming barko, 'di ba? Hindi nyo kami kaya, parang ganoon yung gustong sabihin ng China no. Tapos sa June 15 pa nga 'di ba magkakaroon na nga sila ng rules daw na manghuhuli na nga raw sila ng mga magte-trespassing daw sa kanilang teritoryo na which is imaginary lang po nila 'yon, no. Marami po talagang papalag po talaga dito sa gagawin ng China sa June 15, no. At pero po talaga dito po sa nangyayari between Taiwan and China, po to. Nakakabahala rin po to na hindi po tayo pwedeng mag-sitting pretty rito, no. Lalo po ay talaga pong maigting po yung paglalaban din po ng dalawang bansa na yan. It is 50 nautical miles from Scarborough Shoal, from Baho de Masinloc. The actions, the response will be at the NTF-WPS level. It's a Chinese Coast Guard ship, and there will be appropriate response from the NTF, most likely the Philippine Coast Guard. Kanina, emosyonal na humarap sa public consultation ng Kamara si Noli de los Santos, mangingisda mula sa Masinloc, Zambales. Ang dating masaganang pangingisda nila sa Panatag Shoal, imposible na raw dahil sa paghihigpit ng mga nakabantay sa lugar. Grabe kasi naman tong China kasi talaga no. Yung kawawa po talaga po sa nangyayari na dito po yung talaga po mga mangingisda po natin, no. Kawawa po, hindi na po sila makapaglayag dyan ng malaya, no, at talaga pang kinukuhanan pa sila ng mga Chinese na mga huli po nila. Ganun po kaganid po yung mga Chinese, no. Isipin nyo, napakaliit na nga po ng kanilang kinikita dyan ay kinukuha pa ng mga Chinese. At pinapalitan lang po ng noodles, isipin nyo yun. O alam nyo po itong balitan to, no. Mga noodles pa ang pinapalit na ma-expand pa. Ganun po kagago ang pasensya po sa word, no. Ganun po kagago talaga tong China. Grabe. Nakakainit po talaga ng ulo kasi po yung mga mangingisda po natin talaga sobrang apektado po. Sinong tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Oh. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan. Grabe, no? Kumbaga, yung emosyon ni Kuya Noli, no, de los Santos, grabe po kasi hirap na po talaga sila. Real talk po yan. Galing po yan sa puso niya, isipin nyo, no? Pagdating sa eleksyon, kailangan nyo kami. Ganun yung salita niya, no? Ang sakit nun, no? Yung ganun, kumbaga, realidad lang. Pero pagdating ng ito na nangyayari, nahihirapan po sila. Wala po sigurong ganung katinding tulong sa kanila, no? Kasi po, kung tayo rin po lalagay sa sapatos po ng mga mangingisda po natin, lalo na po dyan sa Zambales o dyan sa Baho de Masinloc, talaga pong hindi po natin kakayanin yung hirap. Unang-una, hinaharas po sila dyan, hindi na po sila makapangisda. Pinawater cannon din po sila at talaga pong pinagsasamantalahan po yung kahinaan po nila dyan. Siyempre po, simpleng mangingisda lang po sila. Ano po naman po laban nila doon sa malalaking barko ng China talaga. Mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Sinasabi ko, sasalubin ko po. Diretsahan po ako. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Yun talaga yung Kaya nakakainis po no? Nakakainis po talaga yung nangyayari po ngayon sa atin, no? Sariling easy po natin yun Territorial water po natin yun, no? Hindi po makapangisda ng malaya ang ating mga mangingisda. Yun nga po, no? Ang hiling po ni Kuya Noli, di ba? Malayang pangingisda lang po. Malayang paglalayag lang dyan sa Baho de Masinloc. Yun lang po ang hinihiling po nila. Kulang na kulang daw po talaga ang ayuda. Kasi iba pa rin po talaga yung sariling sikap po nila, no? Alam po nila yung kapasidad nila para manghuli ng isda dyan. At simulat sa pool siguro, yan po talaga ang kabuhayan nila. Kaya nakakaawa po dito talaga ang ating mga mangingisda po talaga. Kaya nakakabuisit po talaga itong China
sa panggigipit no, sa sariling EEZ po natin, teritoryo po natin, no. Hindi na po tayo malaya makapaglayag diyan, makapangisda mga isda po natin. Talaga pong malaki pong kawalan sa ating mga mangingisda ang panggigipit po ng China. Gaya ng mga resupply mission at maritime patrol, na water cannon din daw sila. Grabe. Naagawa na rin sila ng huli. Kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Isipin nyo, no, kinukuha yung magagandang huli, tapos ang iiwan yung mga hindi nila gusto. Sabihin, siguro yung maliliit na isda, kumbaga yung mga tira-tira na lang na talagang hindi naman kikita doon yung mga mangingisda natin. Siyempre, ang bibilin talaga ng mga sa kung saan man nila yan binibenta, di ba? Yung mga magagandang huling isda. Grabe talaga tong Chinang to, nakakainit ng ulo. Hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. At ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanila binibigay. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, no? Diyan po talaga nakakagalit. Noodles po ang ipapalit at malapit pang ma-expired. At syempre hindi naman po rin tayo magtitiwala, no, sa galing pong China na pagkain. Una-una po, hindi mo pagkakatiwalaan talaga yung galing China kasi nga alam na po natin marami po silang ginagawang hocus-pocus dyan sa mga pagkain nila sa China. Dinadaya po lahat, no, pinepeke lahat. Tapos pa, tatanggapin mo ba yon galing sa kalaban, di ba? Na pagkain, malay mo may lason pa yan, magka-cancer pa kayo dyan, di ba? Kahit sino pong hindi po basta tatanggapin niya. Pero siyempre po sila, nagiging no choice na po sila kasi po kinuha na po yung mga isdang huli nila. At yun ang ipapalit. Siguro yun na lang po yung makakain po talaga nila sa pamilya nila. Yun ang maiuuwi nila kasi po yung tinitirang isda sa kanila, yung mga butaw na lang po na isda, siguro yung maliliit po talaga o yung may mga damage sa pagkakahuli. Kaya po talaga po, dapat po talaga magsama-sama po tayong suportahan po ang ating gobyerno. At kudos po dito sa ating mga mangingisda, no? Talaga pong may boses po sila, no? Nasabihin po sa loobin nila. Tama po yun, no? Dapat po talaga suportahan po sila. Sila po talaga yung binibigyan dapat ng malaking suporta at ayuda talaga. Gawan sana ng paraan yan na malaya sila makapaglayag. Yun lang po talaga yung talagang gustong-gusto po nilang mangyari na hindi na po sila mahaharas dyan sa Baho de Masinloc, particularly dyan po sa Zambales, no? Kasi po iisi po natin yun pero hindi po sila makapagpangisda dyan ng malaya. Dagdag sa kanilang agam-agam ang utos ng China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga papasok sa border ng China Kaya nga. sa dagat simula June 15. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers Tama. in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Tama. Such behavior is not only a violation of UNCLOS, Tama. but also a violation of the precepts of the United Nations Charter. Lahat na nga, di ba? Nilabag ng China yung UNCLOS. Wala sa kanila. Yun na nga, human rights na rin, di ba? Wala na rin. Tapos sariling iizi natin yan. Sila nga ang trespassing sa atin eh. Lalo dyan sa Baho de Masinloc eh, di ba? Dapat nga, tayo yung nagtataboy sa kanila dyan. Real talk lang po yan, no? Pero talagang masigasig po itong China na sakupin talaga tayo. Kumbaga, iniisip po kasi nila, no, na hindi tayo papalag kasi pumalit na bansa lang tayo. Dahil real talk nga naman, no, talaga pong hindi po natin kaya ang China sa real talk po at lang talaga na pag-usapan. Kung Philippines and China lang po talaga maglalaban, hindi po natin kaya talaga. Wala po tayo sa kalingkingan. Pero po, kailangan pong pumalag po talaga ng ating gobyerno rito, no. Kasi po, lalo na po, umiiyak na po ang ating mga mangingisda, no. Pero po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos talagang ginagawa naman ng lahat, no. Dahil paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo na hindi po talaga tayo sa pisikalan lalaban. Sa international law po tayo, dun po tayo sa legal, dahil dun po talaga tayo may laban talaga dito sa China. Kasi po lumalapag na po sila sa lahat po yung arbitral award natin, hindi nila nirespeto, yung teritoryo natin, tinetrespass nila, nag-iimbento sila ng tayo daw yung nagpo-provoke, yung UNCLOS, hindi rin nila nire-respeto, wala po silang nire-respeto. Kaya dapat po talaga lumaban po tayo dito po sa legal, dito po sa international law. Tama po yung ginagawa ng ating Pangulo dahil kung real talk po, kung lalaban po tayong pisikalan talaga rito sa China ay hindi po talaga tayo basta-basta mananalo. Real talk po yan.
Ayon kay Secretary Teodoro, ang hangarin na makamit ang deterrence laban sa mga panlabas na banta ay isang misyon na hindi tumitigil at kailangan ng patuloy na pagdagdag ng military equipment, Tama. kakayahan at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Ayun talaga yun eh. Kailangan magpalakas tayo para may mga equipment, mga vehicle natin, panggera, di ba? At yun nga, yung sa kaalyado nating bansa. Hindi po tayo makaka-stand alone, no? Sobrang imposible po yun talaga, lalo sa panahon po ngayon. Kung ikukumpara po tayo sa China, hindi po talaga natin kakayanin. Kailangan din po natin talaga suporta ng iba pang bansa, particularly ng US. Si Big Brother, yun po talaga. Kasi po, pero po tayong allied nation po tayo eh. Kailangan po natin ng suporta. Kaya po hindi po basta-basta pwede magpadalos-dalos ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magdesisyon para labanan po ang China ng pisikal. Hindi po basta-basta yan. Pinagpaplanuhan po yan mabuti. At talaga pong hindi po basta-basta yan. Kailangan po matinding diskarte po talaga ang gagawin ng ating Pangulo dyan. Para sa GMA Integrated News, Ay lang po pala, no? Sana lang gusto nyo ang ating reaction video, i-comment nyo na lang sa baba kung anong saloobin nyo sa ating nagawa ng reaction video at napanood po natin. Ito na po ba talaga ang simula ng gera sa dagat o World War III between Taiwan and China? Sana naman po wag na mangyari yan, no? Pero maraming salamat po sa inyo lahat. Magdasal po tayo lahat na sana po wag po matuloy ang gera. Wala pong may gusto ng gera, lahat po tayo dyan ay talo. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.